Welcome po sa muling pagbabalik ng Masaganang Ani TV sa ating bagong series na Soil Conditioner. Sa kaugnay po ng episode 14 ng ating fertilizer ay ibabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman regarding sa composting at soil conditioning. Sana po ay masubaybayan nyo ko para matutunan natin ang aking kaunting kaalaman para maibahagi ko naman sa inyo. Alam nyo, dito sa bukid at maging sa mga tahanan ay marami pong bagay na nabubulok. Gawa po tayo ng compost pit. Doon natin nilalagay lahat ang nabubulok na bagay katulad ng mga dahon ng kahoy, mga pinagpaspasan ng gulay, mga isdang hasang ng isda, at lahat ng bagay na maaaring mabulok ay magagawa nating compost. Alam mo ba yung ginagawang procedure ng paggagawa ng soil conditioning? Una po, ang ginagawa nila pamamagitan ng makina, ito po ay ginigiling nila at pinipino. At ibinibilad to sa araw at pagka ito-itiyo na, ito'y isinasako. Marami pong bagay na pagkukuhanan ng compost. Katulad po ng mga ginagawa nating magkasaka mula po sa vermicast. Ano po ba yung vermicast? Ang vermicast po ay ginagamitan ng bulate at lahat ng nakain ng bulate at ito'y naging lupa na, yan po ay vermicast na. Sari-sari pong mga bagay nilalagay, tiniba ng saging, madre cacao o kakwati, o mga tiniba ng saging, o lahat ng bagay na maaaring mabulok, ito po'y kinakain ng bulate. Yan po ang vermicast. Ngayon po, sa procedure ng pagkaalaga ng halaman, ginagamitan po natin ng soil conditioner para lalo na ito ay yumabong at gumanda. At tulad po na kung nagtatanim tayo ng sili, kamatis, talong, patola, ampalaya, upo at iba pang mga kauring gulay na ginagamitan na natin ng abono o fertilizer, ito po ay mabisa na unang pangsagip o unang pang-abono sa mga gulay sa first step ng pagkatanim. Ang iba pong mga fertilizer na maaari pa nating mapagkuhanan ng katulad ng compost ay mga dumi ng hayop, katulad po ng dumi ng baka, dumi ng kalabaw, ipot ng manok, guano, na yung pong dumi ng paniki. Yan po'y mabisang mga inihahalo natin sa lupa para makondisyon ng lupa at gumanta ang ating itinatanim. Katulad po ng dayami o pinagaikan ng palay, yan po ay hindi dapat natin sinisilaban. Ating pong iyang iniimbak. Unang-una, maaaring pagkuhanan natin ng pagkain katulad po ng kabute. At pagka yan po nabulok, ay napakaganda pong compost sa ating mga halaman. Saan po nakukuha at nabibili ang ating tinatawag na soil conditioner? Yan po ay available sa mga tindahan ng fertilizer at insecticide. Dito po sa amin, sa Dasmariñas, meron pong mapagkukuhanan yan sa Loyola, sa Silang. At may tinda pong 50 kilos per sack sa halagang 350 pesos. Sa Dasma po ay meron pong nirobide ang siyudad ng Dasmariñas sa helping na nagpo-provide po sila ng soil conditioner na ibinebenta rin sa ngayon. Ewan ko lamang po kung hanggang sa ngayon ay patuloy po rin ang kanilang pagpagawa ng soil conditioner. Paano po ini-apply? Unang-una, lahat pong bagay, katulad po ng ipot na manok. Kung gusto nyo mabalanse at mawala yung pag-acidic ng ng lupa, isinasabog po yan bago araruhin o bago rasiyuhin. Sa makatwid, siyempre marami pong ipot na isasabog nyo. Sa makatwid, pag nabulok po yung dumi o ipot ng manok, yan po ay nagbabalanse sa lupa na ating sinabugan ng ipot ng manok. Ganoon din po
ang dumi ng baka, ganoon din po ang dumi ng kalabaw. Kung tatanim tayo ng halimbawa ng kamatis, lalagyan natin ng mga 3 kutsara ang bawat tatamnan bago po itamnan, at kung pagkatapos ididiligin po natin. Basta po kung ano yung pong available na maaaring mailagay, wag lang pong kadamihan kapagkat masama rin po ang sobra ng dami. Konti-konti lang, 3 kutsara sa bawat isang puno, hanggang sa lumaon, unti-unti ang dumami. Pwedeng 5 kutsara o kay 1 dakot na, sapagkat ito po ay nagbibigay ng sustansya na higit sa anumang halamang ating itinatanim. Halimbawa po, magtatanim tayo ng kamatis bukas. So pagkabunot po natin ng seedlings na galing doon sa seedbed o kaya doon sa tray na ginagawa natin ngayon na direkta na doon galing sa seedbeds o doon sa tray. Pagkabunot mo noon, nauna na yung compost na ilalagay. Halimbawa, yung nga sabi ko sa inyo, 3 kutsara sa bawat isang puno ng seedlings na ating itinatanim. So sa makatid po yun, ay habang siya'y nabubuhay, tumatalab po yung compost. Yung conditioner ng lupa ay lalo nang nababalanse sapagkat nasisip-sip na yun yung compost na iniligay natin. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking mga pahayag sa hapong ito tungkol sa soil conditioner, sapagkat ito po ay makatutulong sa pagyabong, paglago ng ating mga halaman, sapagkat sa ngayon po, sa mahal ng ating mga bilihin, kinakailangang i-apply natin yung compost para lalong gumanda ang ating mga pananim na ating itinanim. Katulad po ng mais o anumang halaman na kailangan, bago muna lagyan ng commercial fertilizer, ay gumamit muna tayo ng compost. Yun lang po. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat.